Pinag-aaralan na ng kampo ni Ian Veneracion ang isasagawang legal action laban sa writer-director na si Ronaldo Carballo. Ito ay kaugnay pa rin sa viral post ni Ronaldo na isiniwalat at inireklamo ang kalahating milyong talent fee ng batikang aktor. Ayon sa exclusive statement mula sa management ni Ian, ay inihayag nila na malisyoso ang viral post at isa itong pagtatangka upang ipahiya ang aktor sa publiko. Nabanggit din ng management ang strict policy of confidentiality and transparency na talaga namang kailangang sundin pagdating sa business negotiations. Pero nilabag umano ito ni Ronaldo sa kanyang Facebook post noong January 16 matapos akusahan ang aktor na humihingi ng 500,000 pesos talent fee ayon sa kampo ng aktor. Sinabi rin ng management na ang mga detalye ng writer na si Ronaldo ay may inaccuracies o mali-mali dahil ang reported budget na binanggit sa post ay hindi naaayon sa mga natalakay nila ng kliyente. Ibinunyag din ng pumunuan ni Ian na ilang beses na nilang sinubukan ang makipag-ugnayan at makipag-usap kay Ronaldo, ngunit hindi siya ma-reach out sa iba't ibang klase ng komunikasyon. Maliban sa online defamation, pinag-aaralan na rin nila ang iba pang posibleng legal action laban sa writer-director para mabigyan ng leksyon. Sa viral FB post ni Carballo, isiniwalat niyang kinukuha si Ian para dumalo sa Tarlac Festival na gaganapin sa January 28. Sasakay lang umano si Ian sa float, ipaparada siya sa bayan ng Tarlac City, kakaway lang. Sinabi umano ng road manager ni Ian na 500,000 pesos ang talent fee ng kanyang alaga sa loob lang ng 2 oras, kapag lumagpas anya ay may dagdag pang 100,000 pesos kada oras. Maliban sa mahal na talent fee, nagdemand din umano ang road manager ni Ian na dapat may sariling float ang aktor. Mahigpit pa raw na bilin ng road manager, bago sumampa si Ian sa float, dapat fully paid na ang veteran actor. Okay naman daw sa pamunuan ng Tarlac Festival ang 500,000 pesos talent fee ni Ian kahit sobrang mahal, pero ang hindi raw nagustuhan ng mga ito ay may limit pang 2 oras ang aktor at kapag lumagpas ay may dagdag pang 100,000 kada oras. Dahil dito, ipinaalam na raw ng talent coordinator sa road manager ni Ian na umayaw na ang pamunuan ng festival. Binalikan daw ng road manager ang talent coordinator at sinabing pumayag na si Ian sa 500,000 pesos fee at tatapusin din niya ang parada. Pero hindi na raw itinuloy ng talent coordinator ang pagkuha kay Ian at kinontak na lamang si Piolo Pascual kapalit nito. Samantala nagbigay naman ng kanyang opinyon ang batikang manunulat at showbiz reporter na si Christy Permin ukol sa issue na ito. Okay, nalaman na po natin yung kwento tungkol po kay Ian Veneracion na kinukuha po sa isang bayan ng Tarlac para mag-motorcade. Na isa publiko po ito na dapat nga po ay hindi. Dahil ang talent fee po ng mga artista ay inililihim po yan hanggang maaari. Ang ikinasama ng loob, hindi si Ian to Si Ian kasi hindi kumikibo Nagsalita siya kay OG Diaz pero chill-chill lang siya. Pero yung management ni Ian ang talagang masamang-masama ang loob na may katwiran naman sila talaga na magdamdam. Unang-una, yung nagsulat nitong issue na ito, si Ronald Carballo ay sinusundan nila at pinipilit na makontak para maibigay naman ang kanilang panig. Ganun naman, Romel May A, may B, dalawang paliwanag yan. Kapag hindi totoo, kailangan magpaliwanag para kwentas klaras, para pareho. Hindi sila sinasagot. At parang baliwala lang. Ang nagsuffer po dito si Ian Veneracion. Nakita naman po natin ang mga bashing kay Ian. Sobra-sobra, di ba? Ay, opo. Nakatulad na sinasabing confidential dapat ang usapang mga ganyang bagay. Tama. Pero inilahan ng bonggang-bongga kaya may lumabas na masama sa kwento. Kasi ganyan, di ba nanay? Totoo yan. At tayo ay sanay sa pagdadala ng mga artista dito maging sa iba-ibang bansa. True. Alam niyo po mga kapatid, yung ganito po na usapin, hindi dapat talaga ito isinasa publiko. Wala dapat na ganyan. At kung sakaling naisa publiko man, dapat ay bigyan naman ng kaparehong tsansa yung kabilang panig para maipaliwanag ang kanilang senaryo, di ba? Unang-una, wala naman palang hinihinging 100,000 in excess of 2 hours. Wala rin palang demand for a solo float. Wala rin naman pala.
Tapos yung 500,000, alam niyo po, maliit pa yon para sa isang Ian Veneracion. Sa totoo lang, bakit? Sino po ba si Ian Veneracion sa pagkakilala ng mga kumukuha sa kanila? Dinampot sa pusali, nanggaling sa kung saan lang. Ang dami na pong napatunayan ng taong ito bilang aktor, bilang singer. Mga awit, correct. Alam mo, hindi nakatakataka kung nagcha-charge man ng 500,000. Sanay po kami, milyunan po talaga ang pagcha-charge ng mga artista pero hindi namin inilalabas. Ganun talaga dapat. Kumbaga, meron silang iniingatan na aspeto ng kanilang trabaho at dapat isinaalang-alang yon nung nagsulat at naglabas ng kwentong ito. Di ba? Ang ating Alam mga mo, sabi ng mga bashers at mga tagapakinig natin na bakit naman gano'n? Di ba lagi, bakit naman ganyan? Bakit sinabi, bakit may amount? Pwede namang mga bagay-bagay. Tama. Alam niyo po, alam ko naghahanap pa kayo ng karagdagan kong komento tungkol dito. Hindi po ako magkukomento tungkol kay Ronald Carballo. Hindi po magiging maganda ang senaryo. Madadagdagan lang po ito. Minsan, isang panahon, rider po kami ni Romel Chica ng todo-todo ng taong yan. Kaya kung babanggitin namin, hindi makagaganda lalo sa issue. So kung magdedemanda ang kampo ni Ian, may dahilan, may katwiran. Yung mga ganitong pagkakataon, hindi dapat pinalalampas dahil ang nag-suffer, inuulit ko, ang nagsakripisyo sa mga bashing dito at tinamaan ng todo, si Ian Veneracion. Yun talaga. Di ba? Kaya, kasi pag hindi nabigyan ng pansin to, di ba, hahaba ito at mauulit pa ulit-ulit sa mga susunod na mga biktimang mabibiktima. Marami pa. Marami pang personalidad ang maaaring mangyayari sa kanila ang ganito kapag pinabayaan nila ng ganito na lamang, di ba? Hindi tama kung ano pinag-usapan nung promoter at saka nung humahawak sa personalidad, yun dapat ang nasusunod. Ngayon, kung hindi po kaya ang presyo, di huwag kunin, kumuha ng iba. Di ba? Ngayon, kung ang hinihingi ng mga constituents ay si Ian Veneracion talaga, kailangan nila talagang tanggapin yung offer. Pag-iipunan yan. Alam mo, kahit maliit na baryo, yung nayon namin, kung sino ang hinihiling sa akin, ng aking pinsang buo na barangay chairman at ng aking mga kababaryo, nag-iipon sila talaga ng budget. Talagang, kung kapos, magdadagdag tayo, di ba? Ganun talaga ibibigay mo yung kung ano ang gusto ng mas nakararami, ng mayorya. Hindi pwede yung minorya ang magkakagusto. Kaya kung hindi kaya, wala tayong magagawa. Yun ang kanila talagang talent fee. Alangan namang ibigay ng 2.5 ang artista, di masisira naman ang kanilang premium. Di ba? Tama. Masisira. Yan. Sa ganitong sitwasyon, Banay, ay may pagkukulang o pananagutan itong si Ronald Carballo dahil sa ginawa niyang pagsisiwala. At meron, delitada, meron na meron. Siya naglantad, humihingi ng pagkakataon ang management ni Ian Veneracion na itama man lamang yung kanyang inilabas pero hindi niya pinakinggan. Kaya ito'y mauuwi sa korte. Yan yon, di ba? Sa totoo lang, di ba? Ayoko nang pakahabaan pa ito dahil baka mas matindi pa sa issue ni Ian ang masabi namin ni Romel, di ba?